Welcome back mga ka-adventure, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Samahan niyo po kami sa panibago ng mga adventure namin pong ginawa sa aming pong paghahanap ng pinakamasarap ihawin na isda. Kaya tara, samahan niyo po kami. Let's go! Ay, kasi pa kasal mo. Kuha na inyo hanay. May problema, sagasa pa. What's up mga ka-adventure? Mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Samahan niyo po kami ulit sa panibagong araw naman ng ating pong paninisid. Wala daw bang something new? Sports fishing adventure ang content natin. So anong gagawin natin? Mamana tayo! Siyempre, kung bago ka pa lang, ay welcome na welcome ka. Siyempre. At sige mga adventure, mamaya na lang. May tugtugan dun eh. Preparation mga adventures. So kagad ako ng wetsuit dahil dito lang naman kami sa malapit. Sa unahan lang po ng batong may butas. At malapit lang po ang biyahe. Kaya para pagdating doon, baba na lang kagad para makasave kami ng time. At pagkatapos ng 10 minutong paglalayag mga ka-adventure ay narating na namin ang spot na amin pong papanaan yung araw. Let's go mga ka-adventure! At kagaya ng usual nating ginagawa mga ka-adventure, binabasa muna natin yung ating ulo nang sa ganun ay matanggal lahat ng init sa ating pong katawan kasi kapag kasinuot natin yung mask ay nanlalabo. So isa yan sa pinakamabisang pamamaraan para nang sa ganun ay makaiwas sa panglalabo ng mask. Pero pinaka the best talaga is lagyan nyo siya ng toothpaste or dishwashing liquid. Pero ako po madalas toothpaste talaga ang ginagamit ko. At para naman sa ating unang pagsisid mga ka-adventure, naging greedy na naman tayo. Nagantay ako ng pagkakataon na maka-double kill dito sa mga golden spotted rabbit fish or kitong kung tawagin. Pero ayan, umalis na sila at hindi tuloy tayo nakatira. Panibagong pagsisid mga ka-adventure at this time ay natanaw ko itong napakalaking bayang mga ka-adventure. Around 3 to 4 kilos na ang isang to kaya hindi na ako nagputumpik-tumpik. Kinuha ko na. Ang tagal ang aking pakikipagbuno sa isang ito mga ka-adventure dahil nga medyo malaki na at kailangan din natin maging well-oriented. So kailangan malayo yung mga tali na nasa ganun ay hindi matanggal sa ating pong katawan para makaiwas tayo sa disgrasya. Mamsa. Asa lapit? Simula doon sa may batong may butas mga ka-adventure pababa ay lagi naming ini-scan yung area na yan kasi dyan kami madalas makakita ng talagang napakaraming mga unicorn fish or surahad. Pero this time medyo matamlay ng konti kaya nung natalaw ko yung mga rabbit fish ay naniguro na ako ng isa. Hindi na ako naging greedy. Ang importante makakuha tayo ng isa. Pangulam na rin yan. Nag-beep na mga ka-adventure ang aking pong relo. So ibig sabihin
below 10 meters na ang aking pong lalim at mahigit 1 minuto na ang aking paghahabol sa mga isdang ito. Muntik palang ma-headshot ang isdang ito mga ka-adventure. Ayan, headshot sa bundot. At ayan, syempre, nakakita tayo ng palutang-lutang ng plastic. Eh, ginawa naman natin yung ating part. Usual naman natin ginagawa yan eh. Hindi na natin maalis sa atin yan. Excited na may halong ka ba mga ka-adventure? Nagbawas kagad ako ng load ng aking pong pana kasi may nakita na akong suran. Nag-ready na rin ako ng flashlight. Nakalagay na sa aking pong lab. At ready na para hanapin kung nasaan man ito. Medyo good size na ang sura na ito mga ka-adventure. Mahigit 1 kilo na siguro. Kaya tara, hanapin natin. At nakalabitan na nga natin mga ka-adventure. Medyo nasa ilalim lang ng bato. Pero sige lang, kailangan nating i-recover diretso bago tayo umahon kasi medyo mahaba-haba pa naman yung ating pong hangin. Pero syempre, dapat well oriented para na sa ganun ay maging safer pa rin yung ating pong pagre-recover. At eto na nga, finally nakuha ko na mga ka-adventure. Ngiting tagumpay. Masaya na naman si chairman ito mamaya. Secure na ang ating isda mga ka-adventure at dahil malayo si Papa Tonyo, tinuhog ko na lang muna sa aking pong line at nagpatuloy sa paghahanap ng panibagong isdang matitira. At dito kung saan tayo madalas makikita dati ng maraming ilak mga ka-adventure at mga lipti, oriental or harlequin man yan. Pero by this time is malilit na ilak yung ating pong nasumpungan dito at yung grupo ng mga yellowtail na barakuda or tonggaw kung tawagin. At yung mga malalaking lipti at malalaking ilak ay wala na. And once na rin nasabi ni Native Channel nung last time na nandito siya ay binungbong daw pala itong mga ka-adventure, which is again nakakalungkot. Kaya nung nag-try din akong mag-abang dito sa ilalim na kung saan sila madalas maglalaro at dito ako lagi nakakahuli kapag ka nag-ilak gaming tayo. Pero ang lungkot mga ka-adventure, wala man ako nakita kahit isa. At kung inyo pong maalala sa ating mga previous video na na-upload patungkol dito sa spot na to mga ka-adventure, nung sapat na ang akin pong huli na may nag-comment pa na nasa sanctuary daw kami. Pero hindi naman kasi may dala akong pana at sobrang dami nga ng ilak mga ka-adventure. At kagaya ng lagi nating ginagawa na kapag ka-enough na yung ating pong pangulam na nakuha ay hindi na tayo bumabawas pa kapag ka normal na isda lang naman yung ating pong mga mahuli. Unlike kapag yan ay mga mamsa or mga talakitok na malalaki or mga kingmac, talagang tinitake natin yung pagkakataon na makahuli. Pero kapag pangulam lang, common lang na isda, hindi na tayo nangangahas na kumuha ng marami kasi wala naman masyadong presyo kapag dito lang sa isla namin. Move on mga ka-adventure, mula dun sa batong may butas ay malapit na naming marating yung kabilang dulo ng isla. At eto, nakatanaw ako ng isang harlequin sweet lips mga ka-adventure. Good size na ito kaya kinuha ko na.
At pagkaahon ko mga ka-adventure, bigla akong kinabahan. Ayan, napakalaki ng unos na paparating. And nung mga nakaraang araw lang po ay sobrang nakakatakot kasi nung may mga disgrasya na natatamaan po ng kidlat at sobrang takot talaga ako sa kidlat mga ka-adventure. Kaya as much as possible kapag may mga ganitong senaryo, pinipilit nating magpakubli muna. And lalo na yung ating pong palatik ng bangka ay tubo. So talagang nakakatakot, kinakabahan ako mga ka-adventure, pero kagaya nga ng lagi naman nating ginagawa na ang Panginoon ay lagi nakagabay sa atin at puprotektahan kami sa anumang mga hindi magandang pangyayari. Umalis kami mga adventure palayo sa may malaking unos na yan at nag-move on kami dun sa area kung saan nakahuli si native channel ng mga talakitok at nakakita siya ng kingmak. At yun na nga, bumuhos na ang malakas na ulan mga ka-adventure, pero sige lang, patuloy lang tayo. At narating na nga namin ang aming ikalawang spot sa araw na ito mga ka-adventure. At syempre, agaran kagad tayong nag-dive. At nawala na yung ating pong kaba kasi tumila na rin yung ulan at malayo sa amin yung unos. At nagsagawa tayo ng panibagong pagsisid. At ambush ang ating pong ginawa dito. Observing kung ano ba ang pwedeng makakalabitan nating isda dito sa ilalim. Napakaganda ng visibility at napakaraming mga dalagang bukid mga ka-adventure. Wala nga lang agos kaya wala ding mga pelagic kaming natatanaw dito sa area. Sa sobrang linaw ng tubig mga ka-adventure, parang nasa 3 di pa lang kami mga ka-adventure, pero more than 10 meters na po ang lalim ng amin pong sinisisirang area. Nailang ako ay papaton yung mga ka-adventure kasi habang nag-ambush ako ay naandyan lang sa itaas ko at ambush ang aking pong ginawa dito kasi may natanaw kagad akong malaguno. Kaya lang distracted ako kasi nga naandyan lang siya sa taas, pero sana ay mamit natin yung gap dito sa malaguno na inaabangan nating lumapit. Ready na ako mga ka-adventure, pero ayan, biglang nag-iba ng direksyon. Ayaw lumapit ng husto. Siguro naka-experience ng mapana ito mga ka-adventure na di tinamaan kaya ayaw lumapit ng husto. Panibagong pagsisid mga ka-adventure at panibagong paghahanap, pagtugis dito sa ating luba na nakita mga ka-adventure. Good size na ang luba na ito kaya agaran ko itong hinanap, kaya lang medyo mahirap yung sitwasyon ng bato na kanya pong pinagtaguan na parang kala mo ay 5-star hotel na napakaraming compartment or kwarto kung tawagin. So inabot ako ng mahigit kalahating oras para lang mahanap ang luba na yun mga ka-adventure, at lahat na ng sulok ng bato ay ginalugad ko na. Pero hindi ko pa siya nakikita.
Ang luba or marble grouper ay isa ring napaka-master in terms of camouflage kapag ka nasa ilalim ng bato ay napaka hirap na ring makilala kapag ka inadapt niya na yung kulay na nasa paligid niya. Pero na lang kapag ka tinamaan natin ng flashlight yung mata niya kasi kikinang talaga. And finally mga ka-adventure, natanaw ko na rin yung luba at ang ginawa ko pala iniwan ko yung pana sa ilalim at yung flashlight na lang yung aking dala-dala para nang sa ganun ay mas madali kong makasisid pababa. At nung nakita ko na mga ka-adventure, eto na, titirahin ko na. Pero paghila ko mga ka-adventure, ayan, laman lang yung nahugot. Pero yung isda wala. Grabe yung aking panghihinayang mga ka-adventure at naiwan pala yung flashlight nung pagtira ko kanina. Kaya nung pagload ko ng pana ay pinalubog ko na rin yung pana hanggang sa malapit doon sa may butas ng bato. At after ilang minuto na ito ay hindi na malabo, tinry ko itong hanapin at suriin kung posible pa ba natin itong makita. Pero inaabot ako ng mahigit isang oras mga ka-adventure pero hindi ko pa rin siya nahanap. Kaya after yan, nag-move on na rin ako at tinanggap na hindi na natin siya makakuha. Dako lang ta. Dako na. Hindi lang ako nakatira ng luba mga ka-adventure, pati si native channel pala. Kaya lang malayo pa rin yung distance kaya hindi niya tinamaan. Pagkarating namin mga ka-adventure, sinalubong agad kami nila chairman kasi pupunta pala sila ng barangay Bulalakaw. At itong Joy ang gagamitin nilang bangka. Kaya yung mga isda at mga gamit na lang po ang amin pong ibinaba. And then umalis na po sila. Yo! Yo! Dalawa lang huli ko. Kinahapon ng mga ka-adventure ay low tide pala. Kaya ito ang kunting pasilip dito sa ginagawa ng mga tao sa Kanipo kapag low tide. Kasi kanya-kanya ng panginas yung mga kabataan. Eto, nakakatuwang pagmasdan yung mga bata na nagdala ng bahaw at anything na pwede nilang makain doon sa hibasan at doon sila manginginain. And lahat ng mga tao dito mga ka-adventure ay ganyan ang ginagawa kapag malaki ang hibas. Hindi naman po araw-araw ang hibas kaya sinasamantala din nila ang pangunguha ng kahit na anong seafoods na pwedeng pakinabangan. So parang picnic style na rin. At the same time, ina-enjoy yung moment na minsan lang magkaroon ng ganitong opportunity na nagiging bonding na rin ng karamihan. Inuha natin. Maraming taba. Ay, inuha. Sa taba. Luto na ito. Upo ka na dyan. Ay, nakang kutsilyo yung stainless. Ganun ba ito? Ganun yan. Yan saan ang kutsilyo yung stainless yan?
Kasi gawas mo hindi makita. Mga adventure, grabe yung gutuman ako dyan. Unang kanin sa araw na ito. Ha? Anong oras na? Nagtimor ko ganihan buntag no sa'yo. Huwag ito niyo ito. Kaon ako. May mo na ito kansa. Tutpulin na? Kapaned to. Dapat giko kini may imong lubot. Aral ko magkaos bahay. Masam boy. Aray ko. Init. Masam boy. Maghinaw ka na? Maghinaw ka muna doon. Maghinaw ka. Tapos na. Kain na. Unahan mo yung inihaw bago yung kanin. Init kayo. Nagkanya-kanya mo plato di ay. Kanya-kanya dyan. Pakalitan tugtog. Ako yung kanin tayo. Ito mo guys. Ang kamot lang ka diya. Baho. Naubusan ng suran eh. Mantinay lang tayo ng ilak. Nalate kasi yung suran mga adventure. Yung bisita nga ni Bay, di pa natin nabigyan ng suran. Nalate kasi ng suran natin. Tapos isang piraso lang. Kala ko pa naman yung master ng suran, makahuli ng suran. Wala pala. 2 araw na mga ka-adventure. 100. Yoyo tonik 100. Doon nga sa pangitaw doon, ilaoreg. Tuktukan ko na. Luto ng ilak. Wag, pasaka man ang makutro. Narot naman ang Gamay kay suran mong god. binila mang tagbikig lang. Hindi, uwa pa sila bito. Maruma, wala to, wala do. Ay, kasi pa kasal mo. Ako anak inyo han eh. Kung may problema, sagasa pa. Kasama, may sudan. Diba? Nakadugay, good. Uy, nabitaw ko sa... Wala ka man to kayong surahan na, no? Gamay kay oy. Kung ano... Ha? Abala. Sa surahan na. Dara pa iba. Ang amang ay ganiha. Papa. Sige. Ikapoy. Ayun mga adventure, so bago pa tayo magtapos ay dumako po muna tayo sa ating pong shoutout sa ating pinakauna nag-comment. Siya naman yung una, si Peter Jun Sikat Calma, shoutout po, na taga Pampanga. Top 5 po natin sila William Otrera, Jerry Chris Bislig, Marvin Cascano ng Malabon, Joey Kabatik ng Cagayan Valley, and si Chito Villamor. And happy birthday po pala kay Nanay Tutay ng Lipata Northern Samar na nagdala sa kanyang kaarawan sa araw po nito. May the Lord God bless you more and enjoy your day. And sa ating pong bagong taga-subaybay, si Teddy Liban. Yan, maraming salamat po. And shoutout din natin sila Vince for Fishing, Marjon Arisgado ng Cebu, Rafi Aranda ng Iloilo, Lorenzo Luciwegro ng Cavite, Kenny Arbado, Bijay Baluna ng Bugo City, Cebu, Vincent Ferrer, J.H. Abanilla, Elmer Fraga ng Northern Samar, Miss Rosalinda Hipolito, Vincent C. Tubasent ng Bohol, Clemart Fasyon, Junior Kalimlim ng Bulacan, Hanimay and si Cyril Humaday, Marvin Mosico, Tres Labanda, Josier Daddy, Undisputed, Edison Ranon, Karim Gafar, Gregorio Pohas ng Butuan, Tony Sarinas ng CDO, Miss Jean Amor, MM Yamada ng Japan, Padyak ni Ian ng Mandaluyong, Juanito Malisa ng Laguna and Malisa family ng Laguna. Ayan. Jaden Ramos ng Caloocan, Dingdong ng Baguio, Alric Magdua, Lirad, Ryan Akotayan, Mark Lindon Dalanon, Kenny Mark Tabaw ng Tacloban, kay Idol Terso Manot Laureo and Team Noranda ng Canada, Sir Larry Santi ng Hawaii, Miss Anonymous ng Jensen, Miss May Stakyo ng Solid Harabas Hong Kong Chapter, Miss Manit Paras ng Hong Kong Chapter din, Miss Mimi Manaloto, Miss Christine ng UAE, Miss Oliva Mendoza, Miss Maita Purino ng
UAE din. Miss Venus and Joel Borilla ng Oceanside, California. Miss Glenda Banstro ng Perth, Australia. Miss Teresa Lawigan, Miss Abby and Pres Gamboa ng Orlando. Miss Elisa Gomez, Miss Emma Gokong, Miss Sara Jenso, Miss May Bugawisan, Arnold Buenaflor, Mary Chris Suazo ng Lapu-Lapu, Ragnarok, Joselito Revilla ng UAE, Bobby Gaba, Francisco, Ariel Aga Cortez ng EC, Quezon City, Ronald Garania, Jan Losterios TV ng Southern Leyte, Figel Yebe ng Maasin Iloilo, Raybert Ebanghelio ng Boracay, Ariel Dolpina ng Sorsogon, Calvin Mulingbayan, Alex Clemente Manlapas, Arturo Balubal, Abubakar Absalom, Cecilia Medalla, Normilito Batanga, Jano ng Baguio, Julito Cuesta, Rex Yanson, Espiro Wanabi, Arnel Arenas, Arnel Sarias, Buhay Driver ng KSA, Rogie Francisco ng Basilan, Ben Salgaa, Tumbaga Hunters, Chad Summers ng Panglao Bohol, Jerry Factor, Bisdak ng Dapitan, Rachel Del Valle ng Surigao del Sur, La Costa Family, Benjamin Malilay ng Caloocan, Emon Vivas, Roland Abraham ng Cagayo, Miramik, Albino Tabuena, and si Kugmuhon. And sa mga di po natin na shoutout, we'll see you po sa ating susunod na adventure. And shoutout pala, Rory PH Freediving.